Let me present to you our church here in Barangay Lazareto, Calapan City. Now, let's go to our elementary school here in Barangay Lazareto. Before I start my interview vlog, let me present to you our barangay hall here in Lazareto, Calapan City. And let's explore it. Let's go! Inside our barangay hall, we have a priority lane, a barangay keeping team, and also we have an isolation room for those who's infected. And also, we have different offices inside. So now, we can start our interview vlog. Just watch and relax. I will start now my interview vlog entitled The Aftermath of COVID-19. I'll be presenting to you Ma'am Loida Rocco, our konsehala here in Barangay Lazareto, Calapan City. Ma'am, can you please introduce yourself first? I'm Kagawad Loida Rocco. Ang hawak kong komitiya ay environment. Ako ay may 10 taon ng nanunungkulan bilang konsehal dito sa Barangay Lazareto at sa ngayon ako ay last term na. Yung first question ko po is, how long have you been living here in Barangay Lazareto po? Siguro kami ay nag-start ako dito manirahan 2000. So may 20 years na. 20 years na ako dito sa Lazareto. Okay. Let's start our interview vlog now. Number 1 question. Can you briefly explain what this coronavirus is? The novel coronavirus is a new strain of coronavirus that has not been previously identified in humans. The novel coronavirus has caused severe pneumonia in several cases in China and has been exported to a range of countries and cities. Last February 12, 2020, the World Health Organization announced that the novel disease is officially called coronavirus disease 19 or COVID-19, and the virus infected it is referred to a COVID-19 virus. Number 2 questions is, in what way
that COVID-19 is spread and why it's spreading so quickly? Yung spread. Itong pagkalat. Paanong paraan po na kumakalat ang COVID-19 at bakit po ang dali nito kumalat sa mga tao? Bakit po ang daling makahawa? Siguro dahil nga yun nga hindi natin nasusunod yung mga protocol na dapat natin sundin at saka Minsan po, di ba po, pasaway po yung mga tao. Yun sa social distancing, hindi nila sinusunod yun, yung paggamit ng sanitizer, ng alcohol, ng face mask, ng face shield. So, di ba sinasabi natin yung virus ay airborne, kaya hindi natin siya nakikita yung mga virus na dumadating sa atin. So, kaya dapat susundin natin yung mga protocol, yung mga social distancing. At saka po most importantly is we should wear a mask. Number 3 question ko po is, what are the incubation period or quarantine time between the exposure to the virus and development of symptoms of COVID-19? Po yung ibig sabihin po nito ay yung pong quarantine time po. Tayo ay mayroon tayong sinusunod na 14 days quarantine. Dapat yun ay talaga susundin din natin dahil yan ay isa rin sa protocol, yung quarantine period. So, para maiwasan natin dahil syempre karamihan ay yung mga galing sa ibang lugar, dumadating dito sa atin, hindi naman natin inaano na wala silang dalang virus. So, kailangan talaga ay susunod tayo dun sa protocol din na quarantine period na 14 days. Number 4 po is, what are the symptoms of COVID-19? Ang symptoms nito ay yung may lagnat, sipon, may ubo, tapos nananakit ang lalamunan, hindi makahinga. Yun ang symptoms ng tapos pneumonia, yung pumunta na sa pneumonia. Yun ang nagiging yun ang sign ng symptoms ng ng may COVID. How can I or we protect ourselves from coronavirus? Siguro para maprotektahan natin ang sarili natin o yung mga nakapaligid na mga tao, kailangan tayong gumamit ng face mask, ng face shield, social distancing, yan ang ating dapat gawin. Magsasanitize, gagamit tayo ng sanitizer, ng alcohol, maghuhugas ng kamay. So, yan ang dapat natin talagang panatilihin gagawin. How effective are the mask and face shield? When should I wear one? Siguro talagang kailangan natin ang gumamit ng face shield at saka ng face mask. So, naiwasan natin yung kasi ang pinakang number 1 dyan is yung saliva, yung pagtalsik ng laway, yung dahil nandiyan dyan yung virus. Paghawak sa dahil lalo na yung mga nahahawakan ng merong virus, syempre hindi natin in-expect na yung palang nahawakan nila may virus tapos nakahawak tayo. So, kailangan din natin gagamit tayo ng sanitizer, ng alcohol, ng hugas ng kamay para maiwasan natin yung virus. What is social distancing and will it help? Napaka kailangan natin gawin ng social distancing kasi dahil yan social distancing yan ang kinakailangan natin layo-layo kasi kung tayo lapit-lapit madali tayong mahahawa ng virus kaya kailangan talaga social distancing. Tsaka pag may simple lang umubo, hindi natin alam na meron na palang virus. How often and after what activity should I or we cleanse our hands? Gano'n daw po kadalas dapat natin hugasan ang kamay?
siguro mas maano yung hindi naman sasabihin natin minuto. Siyempre, pagkakaano may hinahawakan tayo na materials, na bagay na hindi naman natin na yun ay nahawakan ng may virus. So, kailangan natin talaga maghugas ng kamay. Gumamit tayo ng sanitizer, ng sabon, na talagang may iwasan natin magkahawa-hawa tayo tsaka yung sa virus. Yan ang kailangan natin, maghugas ng kamay. Why is staying at home and social distancing is important even for groups who are not at high risk? Sa Bakit daw po importanteng nakikinig tayo na dapat tayo ay nasa bahay lang kung wala naman tayong importanteng lakad? Kasi nga yan nga ay airborne, hindi natin alam yung virus. Kaya kailangan tayo talaga, kung hindi rin lang importante yung lakad natin, kailangan mag-stay tayo ng bahay. Kasi para maiwasan natin yung mga virus na yan. Tsaka maiwasan natin magkaroon tayo ng COVID. What is the testing process for COVID-19? Siguro ang dyan, yung swab test, yung rapid test para malaman natin kung tayo ay positive or negative. Kailangan natin mag-swab test. Tsaka po di ba meron na po ngayon na-develop na vaccine? Yun ang kumakalat ngayon na talagang hindi pwede dahil yan daw ay peke daw yung vaccine na inilalabas ngayon. Yung mga microchip na ginagamit. Kailangan talaga huwag muna tayo daw magpa-vaccine. Mahirap na hindi natin alam kung yung lugar nakamamatay o nakakagamot. Last question ko po is, can you tell us on how our barangay fight and face this virus? Siguro para natin malabanan itong virus na ito, kailangan natin i-disinfect ang ating barangay, maglinis tayo ng kapaligiran or sumunod tayo sa mga protocol para maiwasan natin itong virus na kumakalat. Happy po. Okay? Now, I will end my interview vlog with Ma'am Loida, and I was so glad that he answered my every question in my questionnaires, so cleared and so cleared. Thank you. Ma'am, thank you po Thank for you, your yes. time, and we're so sorry for the Welcome! thank you so much po, ma'am. I appreciate po yung pagpayag niyo po sa pag-interview ko. Thank you. Okay, thank you.